Hello guys, welcome to today's Topic TV. Narito ang update kaugnay ng viral na kaso ng BDO hacking incident na kinasasangkutan ng isang online seller na nawalan ng halos 200,000 piso mula sa kanyang 3 account. Sa pinakahuling video update ng biktima, sinabi niyang nakapag-file na siya ng dispute letter sa BDO branch at nagpasa na rin ng authorization letter para mas mapabilis ang proseso. Ayon sa kanya, may kaibigan na rin siyang tutulong para maipasa ang reklamo sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ngunit dito nagsimula ang kanyang pangamba. Sa kanyang pahayag, napansin niya na iisa ang transaction number ng mga pinagdududahang withdrawals, bagay na kanyang tinatanong ngayon kung bakit nangyari. Unang-una, when I had a clear mind, around like 3-4 a.m. kanina, nakita ko, bakit pare-pareho yung transaction number? Okay, that's one. Pangalawa, sabi ng customer service that they can't help me track or take note of things dun sa mga transaction na hindi daw nila makita. Pero isa dun, BDO account number. Dagdag pa niya, hindi raw siya matulungan ng customer service na makita ang detalye ng mga transaksyon dahil sa Data Privacy Act. Ngunit ayon sa biktima, nakakapagtaka umano na ginagamit ang Data Privacy Act bilang dahilan para hindi matrack ang mga transaksyon. Pero ang BDO naman ay kaya siyang tawagan at padalhan ng mga promo at credit card offers. Kung Data Privacy Act yung sinasabi mo, bakit si BDO only tawag, only message, even mga agents tumatawag sa amin and says na may promo? Sa panibagong update naman niya, sinabi niyang bagamat masaya siya dahil may progreso na sa investigasyon, nalulungkot siya sa inilabas na pahayag ng BDO. Ayon sa kanya, tila inunahan ng pahayag na iyon ang resulta ng investigasyon at para bang nag-assume na kung ano ang nangyari. Dagdag pa niya, sa halip na bigyan ng katiyakan ang mga kliyente at ipakitang gumagawa ng hakbang ang bangko para mapigilan ang ganitong uri ng insidente, tila nagkaroon pa umano ng gaslighting. But what I'm sad about is the statement that they released. Which I'm also confused kasi parang the statement inunahan or pre-empt niya yung investigation assuming what happened. If I was that person, that content creator that they're stating, it's just sad. Instead of being humble or being, how do I explain it? Like, to take care or serve your clients well, and by saying that we will get through this, we're checking every security measure that we can help and improve so that matulungan at mastigil na to. Nag-gaslight pa, diba? Sa ngayon, hinihintay pa ng biktima ang opisyal na resulta ng investigasyon para malaman niya ang susunod na hakbang at kung paano mapoprotektahan ang kanyang pera sa hinaharap. Mga kababayan, paalala sa lahat, maging mapanuri at i-check ng regular ang inyong online banking apps at transaction alerts. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang basta-basta na lang nagtitiwala, lalo na kung malaking halaga ang nakataya.